Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa malasakit centers. May nabasa akong post sa Facebook. Nagtatanong, totoo ba na inalis na, nawala na ang malasakit centers sa mga government hospitals? Tanong, binasa ko ang mga comments. Nako, nakakabahala. Ang mga comments nagsasabi na ang center pwede pa, nandyan pa. Kailang inalisan na daw ng pundo. Yun yung karamihang comments na nabasa ko. Wala ng pundo ang malasakit center. So, kung totoo ito, bakit ginawa nila yan na, di ba, pangamba ng taong bayan is yung zero subsidy ang PhilHealth. Ano na lang mangyayari sa mga magkakasakit na Pilipino next year kung zero subsidy ang ano? Yung malasakit center, proven and tested na yan. Panahon ng Duterte administration, ang daming natutulungan. Ang Riquititos daw ngayon, yung binibase ko lang sa mga comments na nabasa ko kung lalapit ka daw ngayon sa mga malasakit center, ang daming requirements, dadaan ka sa mga congressman para kukuha ng letter of guarantee. Then, sa dami ng requirements, mag-fill up ka daw ng forms, maghintay ng 2-3 araw, mag-follow up, then mamaya makuha mo na yung letter of guarantee, yun na, asikasuhin ka na sa hospital. Mamaya, paglabas ng bill mo, kakaunti daw ang ibibigay na tulong. Hindi katulad noon, zero billing. Ang dami ko nang nakausap na mga beneficiaries ng malasakit center. Maalala ko nga nung bago mag-election noong May 2022, marami akong nakalye survey. Nagsasabi na gusto nila magpresidente si Bongo. Bakit? Dahil sa benepisyo tatulong na natanggap nila through the malasakit center. Talagang ito ang tunay na PhilHealth. Zero billing ang PhilHealth nung nakaraang administration. Ang daling ano lang daw nung una mag-fill up ka lang ng form. Konting interview din mamaya. Wala ka nang alalahanin. Kailan ba 'yon? Mga 6 months ago. Meron akong kaibigan na katutubo galing sa bundok. Na hospital ang kanyang anak. I think it's a major operation. Tinanong ko yung, kumusta ang bayad? Kumusta ang inyong kwan sa hospital, bill? Sabi niya, wala kaming problema, sir, sa gamot, lahat. Problema lang namin pagkain. Bakit? Dahil lilinya lang kami sa malasakit center. Wala na kaming alalahanin sa aming bayarin sa ospital dahil sa malasakit center. That was 6 months ago. So, maganda pa. Ngayon daw, naibabalita na sa social media na basically, hindi na functioning well ang malasakit center. So, kung totoo ito, bakit nila ginawa ito? Hindi kaya may halong politika na naman? Kasi, ang utak ng malasakit center, si Senator Bongo, re-electionist siya. Tapos,
sa mga surveys, pumapasok siya sa Magic 12. Hindi kaya isang dahilan dyan dahil sa politika para wala nang matulungan ang Malasakit Center at para kokonti na ang boto na makuha ni Senator Bongo. Ano lang naman yan, haka-haka lang. Mga nababasa ko sa comments. Bakit na lang, bakit magdusa pa, bakit maparusahan ba ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong? Nandiyan na yan, di ba may batas na naipasa para ma-institutionalize ang Malasakit Center kahit sinong magpresidente, sinong DOH secretary, may batas na yan, naipasa na ang batas para tuloy-tuloy ang benepisyo ng mga mahirap pag nagkasakit sila through the Malasakit Center. So, nakakadismaya po itong ganitong pangyayari sa ating bayan. Ulitin ko, it appears na yung PhilHealth wala nang pag-asa na mabigyan ng subsidy ngayong taon. Kasi mismo na ang Pangulong Marcos ang nagpapaliwanag na wag daw tayong mag-alala kahit walang subsidy ang PhilHealth. Okay lang daw dahil marami namang reserve fund ang PhilHealth at paiigtingin pa daw nila ang administrasyong ito. Palalawakin pa nila ang serbisyo na ibibigay ng PhilHealth. Anong assurance na makalmado ang taong bayan na makakakuha sila ng mas magandang serbisyo ng PhilHealth ngayong zero subsidy na siya? Maaasahan pa ba ang mga guarantee ng Pangulo? Kasi sabi niya, simple lang ang guarantee ko . Meron o walang subsidy ang PhilHealth, tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth. Anong klaseng serbisyo yung itutuloy? Yung napakaliit na tulong. Again, paulit-ulit kong in-example ito yung case example ni Ted Filon sa kanyang programa na Think About It. Nanay Elsa, I think early this year, naoperahan sa puso sa Philippine Heart Center. 700,000 pesos, more than 700,000 pesos ang kanyang bill. Tumulong ang PhilHealth. Magkano naman na itulong ng PhilHealth? Tumataginting na 27,000 pesos. Anong porsyento yun? Wala pang mga 10%. I don't know. Wala pang 10% . Kasi ang 10%, 70,000. So, mga mga 4% ang itinulong ng PhilHealth. Grabe. Yan ba yung sinasabi ng Pangulo na huwag kayong mag-alala? Noon ngang may subsidy ang PhilHealth, ganun lang ang kaliit ang tulong nila kay Nanay Elsa. How much more ngayon na zero subsidy na? Tapos ang PhilHealth, meron pang konsensya na mag-anniversary. Next year, I think February, 30th anniversary ba nila? Nag-propose sila na 138 million pesos ang gagastusin sa isang araw lang na pag-celebrate sa anniversary. Anong klaseng mindset o anong klaseng puso ang meron sa mga PhilHealth officials na kaya nilang gumastos ng milyon-milyon sa isang araw lang na anniversary, samantala ang pasyente na katulad ni Nanay Elsa, 27,000 lang ang itinulong sa major operation niya na 700,000 pesos ang bill. Bakit hindi nila magaya ang Davao City? Sa Davao City, meron pala silang lingap para sa mahihirap. Ang dami nang nag-post sa social media.
ang daming nagpapatuto na zero billing ang mga pasyente sa Davao. Taga Davao ka man o hindi, private or public hospital, basta nasa Davao ka, libre ang bayarin. O, kung nagawa ng Davao City, bakit hindi magawa ng PhilHealth? Kung nagawa noon ng Malasakit Center na zero billing ang mga pasyente na lalapit, bakit ngayon na tinanggalan na ng pundo? Dahil ba sa politika? Maawa naman kayo sa taong bayan. Sana hindi totoo itong, kasi ito, balita lang ito, wala pang confirmation mga kaibigan. Comments lang ang nababasa ko. Sana mali ang bali-balita na tinanggalan na ng pundo ang Malasakit Center. Sana tuloy na may, yung nabasa kong comments para, may pundo pa rin ba? Sabi ng iba, kailang dadaan ka na kay congressman. Ganun pala yung iba na nababasa ko. Noong una, walay congressman, walang palakasan. Lalapit ka lang sa Malasakit Center, mag-fill up ng form, konting interview, tanggap ng tulong. Ngayon, dadaan ka sa mga kongresista.